Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Tatay Rico. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po mga kapatid ay sama-sama pong manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. O dakilang mapagpalang Ama, makapangpahala ni Jesus. So, dalangin po ng aming dearly beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almedo and time prophet, our loving God. Minsan pa, O Diyos, kami pinagpapabot ng papapasalamat, mahal Panginoon. Hallelujah. Sa paglangis mo sa mga unang yugto natapos niyang gawain sa hapong ito. Maraming salamat sa mga buhay na patutuo na aming napakinggan ng bigay karagdagang kalakasan sa aming panampalataya sa iyo. Maraming salamat sa iyong matapat na anak na kaloob ng kalamang kasampung bahagit mga dog, O Diyos. At lalo higit aming pinasalamatan, Malpanginoon, ay iyong banal na matabis na presensya na hindi pinagkait about sa amin, Malpanginoon. At muli, O Diyos, narito po kami sa pag-aaral, pakikinig yung salita ng kaligtasan. Dalangin po namin, O Diyos, na yung mas masalangisan yung salita na aming mapapakinggan. Malpanginoon, langisan mo rin yung abong lingkod, Malpanginoon, sapagkat wala kang magagawa kung wala kang siyang umaasa. Gamitin mo lamang kong instrumento, daluyan yung banal na salita. Patawarin mo rin ako, O Diyos, sa lahat ng aking pagkakasala at aking dalangin. Tulungan ka habagan ako, Malapanginoon, na aking mahiyag yung banal salita na mayroong pag-ibig, kapangyarihan, yung buksan din ng puso't isipan, lahat ng mga anak na narito. Ikaw magpaunawa sa about sa aming salita ng kaligtasan. At muli, so dalangin po ng aming ginagalang malapastor, sama-sama namin sinasaway ang lahat mo niyo uri ng hadlang, hindrances, doubts, and unbelief, because out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tayo muna ay pumalakpak sa ating dakilang Diyos. At tayo po'y sumigaw na malakas na praise the Lord. Hallelujah. At bago po tayo magpatuloy, mga mahal, first and foremost, I would like to give the highest praise, glory, honor, and thanksgiving belongs to our loving God, our one true God, our dearest Jesus Christ. Hallelujah. Ang nagsang Diyos na buhay. And we give double honor and respect to our beloved parents in the Lord. And we always cherish and remember the blessed teachings and preachings of our beloved Honorable Pastor Evangelist Wildy E. Almeida and our beloved Assistant Pastor Ralina Comon Almeida. Greetings din po sa lahat po ng kalamang anak and our beloved Almeida family, sa lahat po ng mga manggagawa, to all our beloved brethren, our visitors, our webcast viewers, mga mahal, magandang hapon po dito po sa dako po ng Calgary. Purihin ang ating Panginoon at so lahat po ng pinagpala ay sumigaw na malakas na praise the Lord. So lahat po tayo ay pinagpala ng ating mahal na Panginoon dahil tayo po narito sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ito po yung pagpapalang tunay sa atin na tayo po ay laging sama-sama na nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po mga mahal ay dumako na po sa ating pag-aaral ng salita ng ating dakilang Diyos. Ating pong buksan muna at basahin po ang ating mga talata, unang talata. Sa Galatians chapter 6 verse 7 and 8. Kindly po. From the book of Galatians chapter 6 verses 7 and 8. Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall be also reap. Verses 8. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Amen. Ay sa aklat ng mga Galasyang kabanata ay sa isang talata ay 7 hanggang 8. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang naghasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapat ang naghasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa pagkabasa ng banal salita ng mahal na Panginoon. So lagyan po natin ng title yung ating pag-aralan, mga mahal, Be not deceived, o huwag po tayong magpadaya. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Pero minsan, mga kapatid, ang mismong nandadaya sa atin yung ating sarili. Mami na mahal. Kaya nga ang sabi ng mahal na Panginoon, ito po'y babala ng mahal na Panginoon na ang sabi niya sa ating nabasa, be not deceived, mga kapatid. Bakit po? Na ang sabi niya, huwag po tayong magpapadaya. Dahil ang Diyos, ang sabi, ay hindi nagpapabiro, mga mahal. So God is not mocked. Patunay na ang Diyos ay hindi nagpapabiro, mga mahal. Sa ating mga nakikita, nagaganap na sakuna sa ating paligid. Halimbawa na lang po, mga mahal, yung
lately lang na nangyari po sa dako po ng LA o California, mga mahal. Mga kapatid, nakakatakot pala, mga minamahal, ang mahal na Panginoon. Pag biniro mo ang Diyos, ay hindi po pala basta-basta. Kaya nga ang sabi mga mahal ng ating nabasa, be not deceived. Ang sabi po, ulitin ko po, ang sabi po rito, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro. Sapagkat ang lahat ng ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang naghahasik sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang naghahasik ng Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Kaya tayo mga Kristiyano, mga mahal, we walk by faith. Tayo rin lumalakad sa espiritual. Gaya ng ating nabasa, God is not mocked. Sabi po rito, mga mahal, to mock God is to disrespect or dishonor or ignore Him. Yun po yung pagmamak sa ating Panginoon. At ang sabi rin po rito, it is a serious offense committed by those who have no fear of God and who deny His existence, mga mahal. Ito po mga mahal, hindi basta-basta nakakatakot po mga mahal. Kasi hindi nagpapabiro ang mahal na Panginoon. Sabi mga mahal, mockery o yung pangungutya, it is dishonoring attitude sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi po ng Balalasulatan in the Bible, mockery is a behavior shown by a fool and wicked, the enemy, the hater of knowledge, the proud, and the unteachable. Ito po yung behavior, mga mahal, ng mga mangmang. Sabi po sa Banal na Kasulatan, yung mga masasama, yung kaaway ng Diyos, yung mga ayaw sa totoong kaalaman o karunungan. Dahil ang totoong kaalaman at karunungan ay nagmumula lamang sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Banal na Kasulatan, ang karunungan ng tao ay kamangmangan sa ating pinakamamahal na Panginoon. The proud, yung mga mayabang na hindi umaasa sa ating mahal na Panginoon, kundi umaasa sa kanilang sarili. The unteachable. Kaya ating nakita, mga mahal, yung puot at galit ng mahal na Panginoon. Yung nangyari, mga mahal, ito po'y babala lamang ng ating dakilang Diyos. Hindi pa yon yung judgment ng mahal na Panginoon. Hindi pa yon yung totoong galit at puot ng ating mahal na Panginoon. Ito po'y babala lamang sa lahat ng tao, Kristiyano man o hindi. Ipinapakita lamang ng mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin na ang Diyos ay hindi nagpapabibiro, mga mahal. Everybody shout, praise the Lord. Isang buhay na palakpak sa ating pinamamahal na Panginoon. Ipinapakita lang ng mahal na Panginoon na siya ay seryoso. Seryoso ang mahal na Panginoon. Pagdating sa kanyang banal na salita, napakaseryoso ang ating dakilang Diyos. So mga mahal, mockery is a behavior na ito po'y pinapakita ng mga mangmang. Ito po'y nakasaad sa banal na kasulatan. Kung ating pong buksan at basahin po natin, mga mahal, pagsunod-sunurin na lang po natin, mga kapatid, sa Psalms 74 verse 22, Psalms chapter 1 verse 1, and Proverbs chapter 1 verse 22. Yang tatlong muna yan. God bless po. Ihanda rin natin yung Psalms 119 verse 51 and Proverbs chapter 5 verse 12. From the book of Psalms, chapter 74, verses 22, Arise, O God, plead thine own cause. Remember how the foolish man reproacheth thee daily. From the book of Psalms, chapter 1, verse 1. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. From the book of Proverbs chapter 1, verse 22. How long, ye simple ones, will ye love simplicity? And the scorners delight in their scorning, and fools hate knowledge? Amen. Ayon sa aklat ng mga awit, ang kabanata ay 74, ang talata ay
22. Bumangon ka, O Diyos, ipaglaban mo ang iyong sariling usap. Alalahanin mo kung paanong dinuduhagi ka ng mangmang buong araw. Ayaw po dito sa awit, ang kabanata ay 1, ang talata ay 1. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng mga sama, ni tumatayo man sa laan ng mga kasalanan, ni naupo man sa upuan ng mga manlilibak. Ayaw po dito sa Kawikaan, ang kabanata ay 1, 22. Hanggang kailan kayong mga musmos magsisiibig sa inyong kamusmusan, at ang mga nanunuya ay maliligaya sa panunuya, at ang mga mangmang ay mga tatanim sa kasalanan. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang Diyos po magpala sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Everybody shout, praise the Lord. Isang buhay na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. So the mockery, mga mahal, ang sabi ng banal na sulatan, the mockery is full, umangmang. Yan po ang sabi ng banal na salita ng mahal na Panginoon. Arise, O God, plead then, own cause, remember how the foolish man reproach daily. Bumangon ka, O Diyos, ipaglaban mo ang iyong sariling usap, alalahanin mo kung paanong dinuduwaghagi ka ng mangmang buong araw. Kinukutya nila ang mahal na Panginoon. Dahil sila ay mangmang. Wala silang alam sa ating dakilang Diyos. Ang sabi mga mahal, sila rin ay masama. Ang sabi ng Psalms chapter 1, verse 1, mga mahal, sa ating nabasa. Mapalad ng tao na lumalakad sa payo ng masama, na tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. Mga minamahal, yung masasama. Sila rin, mga mahal, ang sabi ng banal na sulatan, sila rin po ay kaaway ng mahal na Panginoon. Sa Psalms 74 verse 10, doon po nakasulat, mga mahal, na sila ay kaaway ng ating dakilang Diyos. Kaya mga mahal, nandun yung galit ng mahal na Panginoon. Pero yung nangyari sa dako ng California, mga mahal, ito po ay pinapakita lamang ng ating dakilang Diyos. Ulitin ko po, na hindi po siya nagpapabiro, kundi seryoso ang mahal na Panginoon. So hindi natin pwedeng biruhin, dayain ang ating pinakamamahal na Panginoon. So ang sabi po, mga mahal ng Proverbs, mga mahal, the behavior of the mockery, mga mahal, sabi po mga mahal, sila rin po ay kaaway ng mahal na Panginoon. They are a hater of knowledge. Ayaw nila ng kaalaman, ayaw nila ng karunungan. Ang akala nila, mga kapatid, na ang salita ng mahal na Panginoon ay walang kwenta o walang maibibigay o maidudulot na maganda sa kanila. Hindi nila alam na ang mahal na ang salita ng mahal na Panginoon, dito tayo nagkakaroon ng totoong karunungan at kaalaman na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa salita ng ating dakilang Diyos, dito po natin napatunayan, dito natin nakilalang lubos ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi kung walang salita ng mahal na Panginoon, hindi natin makikilalang lubos ang ating dakilang Diyos. Ang sabi ng Proverbs chapter 1 verse 22, ang sabi po rito, hanggang kailan kayo, mga musmos, magsisiibig sa inyong kamusmusan, at ang mga nanunuya ay mililigaya sa panunuya, at ang mga mangmang ay magtatanim sa kaalaman. So ayaw nila ng kaalaman, mga mahal. Kaya ganoon na lamang ang kanilang panunuya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rin ng Psalms 119 verse 51. Basahin po natin, pakisunod na rin yung Proverbs chapter 15 verse 12. From the book of Psalms, chapter 119, verses 51. The proud have had me greatly in derision, yet have I not declined from thy law. From the book of Proverbs, chapter 15, verses 12. A scorner loveth not one that reproveth him, neither will he go unto the wise. Amen.
Ay sa aklat ng mga awit ng kabanata ay 119 ang talata ay 51. Ang palalo ay dumuhuwaging mainam sa akin, gayon may hindi ako hihiwalay sa iyong kautusan. Kawikaan, kabanata 15, ang talata ay 12. Ayaw ng manlilibak na siya'y sawayin. Siya'y hindi paruroon sa pantas. Amen. Amen. Praise the Lord. Isang buhay na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So ayaw nila magpaturo o magpatuwid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mas sinusunod nila yung sarili nilang kaunawaan at kaalaman. They are very proudful. Mga kapatid, yun, mga mahal. Yung mga taong ito, mga mahal, this is the attitude, mga mahal, yung mga nagmamak sa ating mahal na Panginoon. So mga kapatid, those who mock God will mock the people of God as well. Yung nagmamak sa mahal na Panginoon, kukutain din, mga mahal, yung mga anak ng mahal na Panginoon. So kagaya po, sa banal na kasulatan, napakarami po mga kapatid. Prophet Jeremiah, ginawa siyang katatawanan. He became a laughing stock, mga kapatid, ng mga tao. Pero nagpatuloy pa rin siya na gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon. So Nehemiah was mocked by his enemies. Even Prophet Nehemiah, minak rin siya ng kanyang mga kaaway. Prophet Elijah, mga mahal, was mocked by the youth of Bethel. And even, mga mahal, kung ating babasahin yung banal na kasulatan, yung mga propeta, the messengers of God, they were mocked. Sila rin po ay pinagpapatay. Dahil ayaw nila yung salita ng mahal na Panginoon. Kasi ang salita ng mahal na Panginoon, siyang nagtutuwid sa tao para ilagay siya sa tamang landasin. Pero ito po'y ayaw ng tao, mga kapatid. Kaya tayo po'y mapalad, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon at tinanggap natin ng buong puso ang salita ng ating dakilang Diyos. At ito ngayon, nabuksan ang ating kaisipan, nagkaroon tayo ng karunungan at kaalaman na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon, natuto tayong maglingkod sa totoong Diyos na buhay. Isang buhay na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo po'y pinagpala ng mahal na Panginoon. Mga kapatid. So, mga mahal, even our dearest Jesus, ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga mahal, nung siyang nagkatawang tao, minak din siya. He was backed by King Herod, the Roman soldiers, mga mahal, the thief on the cross, and the Jews, leaders, minak ang mahal na Panginoon. Pero nakita natin, ang Diyos na nagkatawang tao ay natatiling nagpakumbaba. Everybody shout, praise the Lord. Dahil nandun yung pag-ibig niya sa buong sanglibutan. Gusto ng mahal na Panginoon na ang bawat tao ay magkamit ng kaligtasan. Ganun din, mga mahal, yung nagaganap sa ating paligid. Hindi pa yan yung end of the world. So ginagawa ng mahal na Panginoon dahil sa katigasan ng ulo ng tao, ng mga tao, mga mahal, nagaganap o nangyayari yung bagay na ito para, mga mahal, ang Diyos, ang mga tao ay lumapit sa mahal na Panginoon. Mga kapatid, nandun pa rin yung pag-ibig ng mahal na Panginoon. Nagbibigay pa rin siya ng chance sa bawat tao upang sila ay manumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero nandun pa rin patuloy yung kanilang pangungutya o pagmamak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero ang mahal, ito pa yung nakakatakot. Ang sabi po rito, it is easy for us as a believer to point our finger at those outside the church who mock God. But the most subtle mockery of God and most dangerous
comes from those of us sitting in the church. We are guilty of mockery when we behave with an outward show of spirituality, of godliness, and without an inward engagement or change of our heart. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? Ito po'y nakakatakot. Dahil ngayon, yung mga tao na sa labas na nagmamak sa mahal Panginoon, nagbibigay pa rin ng chance ang mahal na Panginoon. Pero, how about yung naglilingkod na sa mahal na Panginoon na ang alam nila, nandoon na ginagawa nila ang kalooban ng mahal na Panginoon. Pero, mga mahal, nakakatakot, mga mahal, dahil, mga kapatid, sabi ko nga, mahirap kung yung ating sarili ang nandadaya sa atin. Everybody shout, praise the Lord. Isang buhay na palakpak para sa ating para sa Panginoon. Kaya nga mga mahalang sabi, be not deceived. Kasi ang number one na kalaban po natin bilang Kristiyano ay ang ating sarili. Hindi naman yung ating kapatiran eh. Hindi yung ating katabi. Hindi yung ating kapitbahay. Yung sarili natin mismo. Yun yung number one nating kalaban. Mga kapatid, bakit naiinis tayo minsan, mga mahal? Hindi yun sa ating kapwa. Yung sarili mismo natin. Dahil hindi natin nakokontrol. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, mga mahal, ang sabi ng mga kapatid, without an inward engagement or change of the heart. Bilang isang Kristiyano, mga minamahal, dapat nagkakaroon tayo ng pagbabago sa ating sarili, sa loob ng ating mga puso. Ito yung mapapatunayan po natin, mga minamahal, kung nasa atin na yung siyam na bunga ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. So a preacher wrote about the effect of mocking God. To mock God is to pretend to love and serve Him when we do not. To act in a false manner, to be insincere and hypocritical in our professions, pretending to obey Him, love, serve, and worship Him when we do not. Ito po yung pagmamak sa ating mahal na Panginoon. Hindi sincero yung ating paglilingkod. Kasi mga mahal, yung sincerong paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi na yung ating sarili ang nasusunod, kundi ang mahal na Panginoon na. Hindi na yung kalooban natin ang nasusunod, kundi ang kalooban na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero kung nananatili pa rin, mga minamahal, mga kapatid, na ang ating sarili, ang ating sinusunod, we are mocking our loving God. Everybody shout, praise the Lord. Ibig sabihin, nagpipretend lang ito po tayo. Kaya yung paglilingkod sa ating Panginoon, sabi nga, magmula nung ating tinanggap ating dakilang Diyos na buhay, mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas, hari ng aking buhay. Isinusuko na natin yung ating buhay sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Balasulatan, we are bought with a price. Hindi na tayo ang nasusunod, hindi na yung ating sarili sa kalooban ang sinusunod natin, kundi tayo ay sumusunod na lamang sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga ang sabi ng Banal na Kasulatan, the just live by faith. Kaya tayo ay namumuhay lamang sa pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Isang buhay na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga minsan, mga kapatid, yung ating paglilingkod, mga mahal, ay hindi na tayo nakatingin sa ating paligid, kundi tayo ay nakatingin na lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung tayo po, mga minamahal, ay marami pang nakikita sa ating paligid, hindi natin magawa, mga kapatid, na sundin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Dahil maraming hindrance. Yung nasa ating paligid, minsan yung nakagiging hadlang sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pero kung ating ipinagkaloob yung ating pagkakatiwala o yung ating tiwala sa ating mahal na Panginoon, anuman yung ating nakikita sa ating paligid, hindi na tayo naapektuhan
Dahil alam natin na sa Diyos lamang tayo naglilingkod. Everybody shout, praise the Lord. Isang buhay na palakpak para sa ating pinamamahal na Panginoon. Sabi nga mga mahal, mocking God grieved the Holy Spirit. Minsan alam natin na sa atin pa yung Espiritu ng mahal na Panginoon. Pero hindi na pala. Dahil unti-unti na itong umaalis sa atin. Unti-unti nang umaalis ang Espiritu ng mahal na Panginoon. Hindi na tayo nakakaramdam ng conviction. Madali na lang sa atin yung paggawa ng kasalanan. Ating binabalik-balikan na yung ating mga kahinaan. Hindi na tayo nagkakaroon ng takot sa mahal na Panginoon. Hindi na tayo nakakaramdam ng conviction. Kahit na tayo gumagawa ng kasalanan, wala ng conviction sa atin. Madali na lang. Dahil wala na ang Espiritu ng mahal na Panginoon sa atin. Yun po yung nakakatakot. Hindi na tayo natatakot, mga mahal, na lumabag sa harap ng mahal na Panginoon. Ang puso natin, mga mahal, ay unti-unti nang tumitigas. Wala na tayong ganang makinig sa salita ng mahal na Panginoon. Pagdating ng pakikinig ng salita ng Diyos, ini-ignore na lang natin. Mga minamahal, ito yung patunay na umaalis na yung Espiritu ng Diyos sa atin. At ito po ay nakakatakot kapag ito po ay nangyari, mga minamahal. Dahil hindi po nalulugod ang mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, sa ating pag-aaral, minsan, bakit humahaba ating pasalamatan kapag humahaba minsan yung ating pag-aaral ng salita ng mahal na Panginoon? Dapat nga pasalamatan natin. Dahil ang Diyos ay siyang nakikiusap sa atin. Kinakausap tayo ng mahal na Panginoon. Dahil ang salita ng Diyos, siya ang Diyos. Yan po yung nakasulat sa John chapter 1 verse 1. Kaya mga mahal, wag tayong mabagot pagdating sa salita ng mahal na Panginoon. Kundi ito po'y ating treasure. Darating ang panahon, ang araw, hindi na natin mapapakinggan to. Hahanapin ng tao ang salita ng mahal na Panginoon, pero hindi na nila mahahanap. Kaya habang may pagkakataon, merong pagkakatipon na ganito, mga minamahal, treasure po natin. Kung minsan humahaba yung ating pag-aaral, pasalamatan po natin dahil ang Diyos gusto niya tayong kausapin. Everybody shout, praise the Lord. Isang buhay na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kinakausap tayo ng mahal na Panginoon. Yung nagsasalita sa harapan, mensahero lang. Daluyan lang ng salita ng ating dakilang Diyos. Mga kapatid, so ipinapaabot lang ng mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin ang kanyang gustong sabihin. So, habang tayo nag-aaral, yung nagsasalita sa harapan, nag-aaral din. Pinapangaralan din yan ng salita ng mahal na Panginoon. Dahil hindi niya salita ito. Mga kapatid. Kaya mga mahal, napakahalaga na sa tuwing tayo nakakatipon, hindi lang sa loob ng simbahan, mga mahal, maging sa ating araw-araw na pamumuhay, gawin nating sincero sa ating dakilang Diyos. Hindi mga mahal na Kristiyano tayo pagdating sa loob ng banal gawain. Paglabas po natin, wala na yung ating pagiging Kristiyano. Wala tayong kaligtasan. Yun po yung tinawag na dinadaya niya ang kanyang sarili. Mga kapatid, so ang sabi ng mahal na Panginoon, be not deceived. Huwag tayong magpadaya. Kasi mga mahal, ang gusto ng kaaway, tayo po ay dayain niya. Para tayo po'y mawala sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga kapatid, kaya nga nakakatakot mga mahal. Kasi mga kapatid, baka inakala natin, papasok tayo sa langit. Grabe yung expectation natin. Tayo ay papasok sa langit. Kagaya po yung nakasulat sa banal na kasulatan. Grabe yung kanilang expectation. Na pagdating ng mahal na Panginoon, pagharap nila doon sa judgment ng ating dakilang Diyos, grabe yung kanilang expectation na makakapasok sila sa langit. Pero hindi pala. Yun po yung napakasakit. Di bali na mga mahal na masalanta nang sakuna yung ating tahanan. Mawalan tayo ng kayamanan. Di bali na mga kapatid na
nasunugan tayo ng tahanan. Kaysa mga kapatid, yung panahon na yon, sa oras na yon, yung judgment ng mahal na Panginoon, mga kapatid, yun ang napakasakit, mga kapatid, kung sasabihin ng mahal na Panginoon, hindi kita kilala. Umalis ka sa aking harapan. Yun po ang napakasakit. If you expect, mga kapatid, ini-expect natin na makakapasok ako sa langit. Pero pagharap natin sa mahal na Panginoon, sasabihin niya, umalis ka sa aking harapan, hindi kita kilala. Ito po'y nakasulat sa banal na kasulatan. Ang sabi ng banal na kasulatan, sila'y nagpalayas ng demonyo. Mga minamahal. Pero mga kapatid, anong sabi ng mahal na Panginoon? Umalis kayo sa aking harapan, hindi ko kayo kilala. So ito po yung mga Kristiyanong nagpabaya sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ayaw po natin, mga kapatid, na humantong po tayo sa ganun. Nagrabe yung expectation natin. Dumadalo naman ako palagi. Napupuspos naman ako palagi. Naglilihas ako, gumagaling sila. Pero pagharap natin sa mahal na Panginoon, sasabihin niya, hindi kita kilala. Umalis ka sa aking harapan. Di po ba napakasakit po yun? Amen. Everybody shout, praise the Lord. So yun po yung ayaw po natin. Kaya napakalaga, kaya nga ang sabi ng mahal na Panginoon, be not deceived. Magbantay tayo. Huwag tayong magpadaya, kanino man, maging sa ating sarili. Kundi mga mahal, sundin lamang natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Gawin natin ng taos sa puso, buong puso, yung lahat ng ating ginagawa para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung Kristiyano tayo sa loob ng banal na gawain, Kristiyano pa rin tayo paglabas natin sa pintuan na yan. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung nakikita sa atin dito ang imahe ng mahal na Panginoon, paglabas mo sa pintuan na yan, ganun pa rin. Nakikita pa rin yung liwanag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kasi nakakatakot po, mga mahal. Kaya nga sabi, huwag tayong magpadaya. Don't pretend to obey Him and love Him. Hindi pretending yung ating paglilingkod. Hindi pang pakitang tao, mga mahal, yung ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ito po'y nawa, dapat na tao sa puso na ginagawa natin para sa ating dakilang Diyos, alang-ala sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Mga kapatid, hindi tayo nawa Kristiyano lamang sa bibig. Mga minamahal. Kaya nga mga kapatid, minsan dito tayo sa loob ng gawain, sinusubok ng mahal na Panginoon. Sa ating paglilingkod, mga minamahal, wag natin titignan yung kahinaan ng ating kapwa. Tignan po natin ang mahal na Panginoon palagi. Everybody shout, praise the Lord. Mga mahal, kung minsan meron tayong nakikita sa ating mga kapatiran, if we are really concerned sa ating mga brethren, sa ating mga kapatiran, the only thing we can do is pray for them. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan natin na buhay at malakas na palakpak ang mahal na Panginoon. Hindi po tayo kunwari concerned lang. Yung totoong concern, nagmamalasakit sa kanyang kapwa, sa kanyang kapatid, sa mahal na Panginoon, wala siyang ibang ginagawa. Kung nakikita niya, anuman yung nakikita niya, ito'y idinadaan niya sa pananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil gusto niya, ang kapatid niya ay pagpalain din ng ating dakilang Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Isang buhay na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya minsan, mga kapatid, minsan, meron tayong nakikita, bakit itong ganito, si so-and-so, hindi umawit o hindi ginamit, mga mahal. It's not our own business. So, mind our own business. Ang business po natin, mga mahal, is to serve the Lord. Work out your own salvation with fear and trembling. Dahil kung yung kapatid po natin, mga mahal, ay hindi sumusunod, nagpasaway, mga mahal, hindi yan, mga kapatid, dahil hindi yan po ba kapatid kung siya ay nagpasaway, hindi siya sumunod, mga mahal, hindi po tayo kasama po doon. Mga kapatid, pananagutan niya yan sa mahal na Panginoon. Ang gagawin lang po natin bilang Kristiyano, ipanalangin ang bawat isa. Na siya ay nawa ay palakasin ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Bakit yung ating kapatid na late sa pagdalo sa gawain, mga mahal? It's not our business.
Mga minamahal, our business, we come to church, mga minamahal, upang ating hanapin ang mahal na Panginoon. Upang ating purihin ang ating dakilang Diyos. Upang ating pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, yun po yung ating business. So, yung ating paglilingkod is not pretentious. Hindi ito pang pakita lamang, mga minamahal. Hindi na, mga minamahal, ako yung mas mainit sa Kanya. Hindi po, mga kapatid. Ang Diyos ang magja-judge sa bawat isa sa atin. Pagharap natin sa mahal na Panginoon, ang Diyos pa rin ang magja-judge sa bawat isa sa atin. Kaya ang pinakamainam na ating gagawin, mga minamahal, para hindi tayo madaya sa ating sarili, lumuhod, manalangin tayo palagi, tumangis sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, yun po yung ating dampanin. Kaya nga ang sabi ng banal na kasulatan, magpanalanginan ang bawat isa. Hindi niya sinabi rito, mga minamahal, na magsilipan ng kahinaan ng bawat isa. Hindi po. Ang sinabi po niya, magpanalanginan sa bawat isa, lalo't nalalaman natin na malapit na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Isang buhay na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi ko, mga mahal, nakakatakot, mga mahal, if we expect that we will enter the kingdom of the Lord, na tayo papasok, mga mahal, na grabe yung ating expectation, mga mahal, pero nadaya na pala tayo ng ating sarili. Nakakatakot po yun. Basahin po natin, mga mahal, dito sa Matthew chapter 7, verse 21 and 23. Kindly po sa ating mga Bible readers. From the book of Matthew, chapter 7, verses 21 and 23. Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Verses 22. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? Verses 23. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Amen. Amen. Praise the Lord. Kindly po sa Tagalog po. Ayon sa aklat ng mga ni San Mateo, ang kabanata 7, ang talata ay 21 hanggang 23. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, na ipapasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. 22. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagsipalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. 23. At kung magkagayoy, pinahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang Diyos po magpala sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Hindi po ba ito yung napakasakit, mga kapatid, na ating maririnig? Kasi ang sabi, mga mahal, tayo lahat ay haharap sa hukuman ng mahal na Panginoon. Ang bawat isa sa atin ay haharap sa hukom ng ating dakilang Diyos. Ang sabi po rito sa ating nabasa, marami, mga mahal, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang nagsasabi sa akin sa araw na yon. Sa araw na yon. Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipaghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpapalayas kami ng mga demonyo. At sa pangalan mo'y nagsisigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Ibig sabihin, ang mga taong ito, mga ilmahan, ay nandun sila sa loob ng gawain. Everybody shout, praise the Lord. Sila rin po nasa loob ng banal na gawain. Mga kapatid, ang sabi nga, mga ilmahan, ang sabi nila, kami nagsipaghula sa iyong pangalan. Kami rin po ay nagkapagpalayas ng demonyo. Ibig sabihin, mga mahal, nakapagpagaling din sila ng mga karamdaman. Marami silang nagawang makapangyarihan. Pero mga kapatid, ano ang sagot ng mahal na Panginoon? At kung magkagayoy,
ipahayag mo sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nakikilala. Siguro, pag napapakinggan natin ngayon ito, magaan pa lamang sa atin. Pero isipin po natin, paano mga kapatid, kung ngayon tayo po'y nasa harap ng mahal na Panginoon? Ano po yung ating pakiramdam? Kung ito po yung sasabihin ng Diyos sa atin. Mga kapatid, isipin po natin, tayo ngayon ay nakaharap sa ating mahal na Panginoon. Papasok na po tayo sa langit. Excited po tayo. Dahil ako naman dumadalo, nagtatapat naman ako. Ginagawa ko yung bagay na kailangan kong gawin para sa mahal na Panginoon. Yun ang nasa isip po natin. Na nasusunod natin lahat ang kalooban ng mahal na Panginoon. Excited po tayo makakapasok sa langit. Pero pagharap natin pala, ito yung sasabihin ng ating dakilang Diyos sa atin. Ano po yung ating mararamdaman, mga minamahal? Sa panahon na yon, sa oras na yon, wala nang second chance. Ngayon, meron pang second chance. Amen. Yung mga nasunugan ng tahanan, nasalagta ng sakuna, mga mahal, nawalan ng mga ari-arian, mga kapatid, meron pa silang second chance. Dahil yung naganap na yun, mga mahal, ito po'y ipinapakita lamang ng ating dakilang Diyos na hindi siya nagpapabiro sa bawat isa sa atin. Kaya kailangan pala mga mahal na ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ito po'y dapat seryoso. Seryoso po mga minamahal. So ulitin ko po, hindi yung ating kapwa ang magdadala sa atin sa kalangitan. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Isang buhay na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Isipin po natin, kakaharap tayo ngayon sa mahal na Panginoon. Galak na galak tayo. Oh, nandun na yung langit, oh. Nakita natin yung gate, mga mahal. Pero bago tayo makapasok, mga mahal, dadaan po tayo muna sa paglilitis. Pero alam natin na, makakapasok ako. Galak na galak tayo, mga mahal. Pero biglang marinig natin ang sabi ng malamang noon. At kung magkakayo, ipapahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Di po ba napakasakit, mga kapatid? Kaya mga mahal, bakit natin pinag-aaralan to? Gawin po natin seryoso yung ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos ay hindi nagpapabiro sa atin. Huwag nating tignan yung kapwa natin. Tignan natin ang mahal na Panginoon. Dahil walang ibang magdadala sa atin sa langit. Walang iba, kundi ang ating dakilang Diyos. Kung hindi tayo pinapansin yung ating kapwa, mga mahal, tumingin ka lang sa ating mahal na Panginoon. Hindi nila hawak ang susi ng langit. Mga mahal, tanging ang Diyos lamang ang may hawak ng susi ng langit. Everybody shout, praise the Lord. Isang buhay na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang sabi ng ating huling talata? Ang sabi rito, the Word of God is a living and active. Mga mahal. Kaya mga kapatid, ang salita ng Diyos, mga mahal, ay buhay at makapangyarihan. Amen. Dahil alam niya ang laman ng puso ng bawat isa sa atin. Ang sabi nga, wala tayong maitatago sa harap ng mahal na Panginoon. Lahat ng bagay ay hubad sa mata ng ating mahal na Panginoon. At sa araw na yon, lahat po tayo ay daharap sa paglilitis ng mahal na Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin, ito, si ganito naman kasi. Natisod ako sa kanya, hindi po mahal. Mga kapatid, kung tayo natisod, mahal, ayaw ng mahal na Panginoon. Ang sabi nga ng Balasulatan, ang Diyos ang batong katitisuran. Mga kapatid, ang sabi ng ating dearly beloved parents in the Lord, walang matitisurin na Kristiyano. Bakit po mga kapatid? Dahil nakatingin lamang sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pagkiling Diyos. Basahin po natin mga mahal ang ating huling talata. Hebrews chapter 4, verse 12 and 13. Kindly po sa ating mga Bible readers. From the book of Hebrews chapter 4, verses 12 and 13. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword,
piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Verses 13. Neither is there any creature that is not manifested in his sight, but all things are naked and opened unto the eyes of him with whom we have to do. Amen. Ay sa aklat ng mga Hebreo ang kabanata ay 4 ang talata ay 12 hanggang 13. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kasalinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-isip at mga haka ng puso. At walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata na yaong ating pagsusulitan. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Isang buhay na palakpak sa ating malapnoon. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga mahal. Kaya sa atin, mga kapatid, ang sabi, mga mahal, ng ating nabasang talata, ang sabi po rito, mga mahal, ulitin ko muli, mga kapatid, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alingmang tabak na may 2 talim. At bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumikilala ng pag-iisip at mga haka ng puso. Kaya mga mahal, napakalaga yung salita ng mahal na Panginoon. Dahil ang salita ng Diyos ang naglilinis sa atin. Kaya nga sabi, it is powerful, makapangyarihan. Dahil kung wala ang salita ng mahal na Panginoon, hindi po lalabas kung ano yung laman ng ating puso. Mga kapatid. Kaya nga minsan, mga mahal, napapakinggan natin, napakasakit yung salita ng mahal na Panginoon. Minsan, nagagalit po tayo. Pero minsan, mga kapatid, naunawaan na natin, mga mahal, na yun pala, yung salita ng Diyos, ginagamit niya upang tayo ay linisin. Upang tayo pakumbabain sa kanyang banal na harapan, mga mahal. Kaya napakalaga yung salita ng mahal na Panginoon. Ang dati sa atin dito, mga mahal, kapag tayo nakapakinig ng hindi maganda, mga mahal, madali na nag-iinit yung ating ulo. Gusto natin makipagsuntukan na. Pero mga mahal, dito natin napatunayan na makapangyarihan ang salita ng Diyos. Bakit po, mga mahal? Dahil sa salita ng mahal na Panginoon, ngayon, marunong na tayong magpakumbaba. Everybody shout, praise the Lord. Isang buhay na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga mahal, kahit na ano na yung ating naririnig, mga mahal, baliwala na lang sa atin, mga mahal. Iniiyak na lang natin sa ating mahal na Panginoon. Mga mahal, yun na lang ating ginagawa. Mga kapatid, hindi na tayo nagre-retaliate, mga mahal, kundi mga mahal, tayo nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos dahil merong Diyos, mga mahal, na ating sumbungan, ating kanlungan, mga mahal. Kapag tayo nasasaktan, mga mahal, hindi na tayo nagagalit sa ating kapwa. Kapag tayo nasasaktan, mga mahal, nagsusumbong na lamang tayo sa ating mahal na Panginoon. Tayo'y tumatangis at umiiyak na lamang sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal. Kaya nga mga kapatid, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Dahil yung dating masama, mga kapatid, ay lubos na binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga mahal, ang sabi ng verse 13, at walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. Ulitin ko muli, ang Diyos ay hindi nagpapabiro. Lahat ng bagay ay hayag sa harapan ng mahal na Panginoon. Wala po tayong maitatago sa ating dakilang Diyos. Kahit yung ating iniisip, yung laman ng ating puso, alam po yan ng mahal na Panginoon. Kung ano yung ating iniisip sa ating kapwa, alam yan ng ating mahal na Panginoon. Wala tayong maitatago, mga mahal. Kaya mga kapatid, sa atin, meron bang malakas sa atin dito, mga minamahal? Wala po. Lahat po tayo ay mahina. Tanging ang Diyos lamang ang nagpapalakas sa bawat isa sa atin. Kaya nga wala po tayong magagawa kung wala ang mahal na Panginoon.
Kaya magmahal ang ating tanging dalangin sa ating dakilang Diyos. Lagi nating sambitin. Mahal na Panginoon, ako ay hawakan mo. Dahil ako ay mahinang nilalang. Wala akong magagawa kung wala ka, O Diyos. Hindi ko kayang mapaglabanan ang aking sarili, ang aking kahinaan kung wala ka, mahal na Panginoon. Ako'y iyong hawakan. Patatagin mo ako, mahal na Panginoon. Kaya magmahal habang tayo umaawit, mga kapatid, awitin po natin ito, mga mahal, na bukal sa ating puso. Sa ating mahal na Panginoon. Sikapin po natin, mga kapatid, na ating maramdaman ang banal na matamis na presensya ng ating wala po tayong maitatago sa harapan ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng kanyang banal na salita, lahat ay hayag sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Kung tayo nalalamig, nangihina dahil sa ating mga nakikita, sa ating kapwa, mga mahal, humingi tayo ng habag sa mahal na Panginoon na tayo'y palakasin ng ating dakilang Diyos. Yes, oh hallelujah. Walang malakas sa atin. Lahat po tayo ay mahina. Tanging ang Diyos lamang ang nagpapalakas sa bawat isa sa atin. Kaya kailangan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Purihin ang Diyos. Tulungan mo. Ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Hingin natin sa ating dalang Panginoon na kanyang panatiliin ang ating unang pag-ibig sa Kanya. Naway ibalik ang ating dakilang Diyos ang ating unang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Ako'y hawakan mo. Yes, there's Jesus. So, hallelujah, hallelujah. Nung nagsabi ko sa tiwala ko'y iyong iyo. Hallelujah, hallelujah. Sikapin po natin, mga kapatid, nating maramdaman ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Huwag po nating hayaan, mga mahal, na tayo po ay umuwi na hindi natin naramdaman ang malalabagis na presensya ng ating dakilang Diyos. Ang sabi ng ating kapag-aralan, ang Diyos ay hindi nagpapibiro, mga mahal. Ang Diyos ay seryoso. Nagtiwala sinabi ng mahal sa Panginoon, ito ay kanyang gagawin, mga minamahal. Sa iyong mga kamay, hallelujah, ako ay nawala. Hallelujah, there's Jesus. Tulungan mo. Hallelujah, ako, Diyos.
Ang sabi ng ating napag-aralan, mga mahal, ang Diyos ay hindi nagpabibiro, mga mahal. Ang Diyos ay seryoso, mga kapatid. Kaya sa ating paglilingkod, mga minmahal, gawin pong nating seryoso at tapat ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Work out our own salvation with fear and trembling. Anytime from now, babalik ang ating mahal na Panginoon. Hindi lingid sa ating kalaman yung nagaganap at nangyayari sa ating paligid. Ito ay mga tanda na nakasulat sa banal na kasulatan. Na totoo at tunay, babalik ang mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, bigyan natin ng halaga ang ating ginagawang paglilingkod. Huwag tayong magpadaya sa ating mga sarili. Huwag tayong magpadaya ni inuman, kundi tayong maglingkod na tapat sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya habang tayo mga nararamdaman natin ang presensya ng mahal na Panginoon, ang sabi ng ating inawit, mga mahal, tulungan mo ako, O Diyos. Tayo muli, mga malawitan natin ang ating mahal na Panginoon. Habang nararamdaman natin ang presensya ng ating dakilang Diyos, tayo lahat ay magpakumbaba sa harap ng mahal na Panginoon. Tulungan mo ako, Diyos. Hallelujah. Ibalik mo ang aking unang pag-ibig. Ako ay ama. Huwag mo kaya, Diyos, na gamitin mga pasok niyo na Huwag ilalayo sa naging alisin mo ang buong galit sa aming mga puso. tulungan mo. Ibalik mo ang aming kakalangan sa paglilingkod sa iyo. Muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. At huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Tulungan mo ako. Muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Tulungan mo ako. Muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. At huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Tulungan mo. Yes, hallelujah. Yes, that is Jesus. Oh, hallelujah. Muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ay hawakan Kami yung hawakan mo, Diyos. Kami ilayo, Diyos. sa dakilang pag-ibig mo. Pakawakan mo kami, mahal na Tulungan Panginoon. mo. Yes, hallelujah. Muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Tulungan mo ako. Muling ibalik ang unang pag-ibig mo.
Ako'y hawakan mo. Ako'y hawakan mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ating dalangin palagi, mga mahal, na tayo hawakan ng ating dakilang Diyos. Ang sabi nga ng sulat ni David, mga mahal, cast out your spirit in me, O Lord. Huwag mong alisin ang iyong espiritu sa akin, mahal na Panginoon. Kaya mga kapatid, sa hapong ito, tayo po'y sama-sama manalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ating ipaabot sa Kanya ang ating mga hinaing panalangin. Hingin natin sa ating dakilang Diyos na tayo palaging palakasin ng mahal na Panginoon. Mga kapatid, wala nang pag-asa ang mundo, mga mahal, na ito po'y magiging mabuti pa. Sabi ng banal na kasulatan, sa pagpabalik ng mahal na Panginoon, ang tao ay pasama ng pasama. Ang mundong ito ay pasama ng pasama, mga mahal. Pero mga kapatid, panatiliin po natin yung ating ilaw at asin sa sanglibutan ito. Kaya mga minamahal, sa hapong ito, ano man ang ating mga panalangin, ipaabot natin sa ating mahal na Panginoon, napakalapit ng ating dakilang Diyos. Dakila at mapagpalang Ama, makapangyarihang pangalan ni Jesucristo, sa unat dalangin po ng aming ginagalang malapastor, Willie Estrada Almeda, yung time prophet, our loving God. Muli, mahal na Panginoon, narito po kami sa harapan, tiklop luhod po kami, nagpapakumbaba, humingi po kami, O Diyos, ng kapatawaran sa lahat po ng aming nagawang pagkakasala. Ano man ang aming naisip na gawa, na salita ng bagit aming labi na hindi mo kinalulugdan, patawarin at linisin mo ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. At dalangin po namin, mahal na Panginoon, patuloy mong panghawakan ang bawat isa sa amin, patatagin mo kami, mahal na Panginoon. Hallelujah. Tulungan mo kami sa aming paglakad sa espiritual, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami na aming masunod lahat ng iyong kalooban, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, dalangin po namin, mahal na Panginoon, hallelujah, nawa sa araw ng iyong paghukom, ang aming marinig sa iyo, mahal na Panginoon. Pumasok ka na, anak, mahal na Panginoon, sa aking kaharian, mahal na Panginoon, hallelujah. Dalangin po namin, mahal na Panginoon, hallelujah, sa lahat ng mga kapatiran na nalalamig ng lupaypay, ibalik mo ang kanilang unang pag-ibig sa kanila, mahal na Panginoon, hallelujah. Ibalik mo sila, mahal na Panginoon, bigyan mo sila ng kalakasan, mahal na Panginoon, hallelujah. Ma-overcome nila ang kanilang makahinaan, maging sa mga tumalikod, nag-backslide, muli mo silang ibalik, mahal mo sa balagawain. Iligtas mo rin ang aming mga loved ones na hindi pa nakakilala sa iyo, mahal na Panginoon. Tawagin mo rin sila, mahal na Panginoon, at aming dalangin, mahal na Panginoon, sa lahat ng mga kapatiran na sa banig ng karamdaman, pagalingin mo lubos ang makaramdaman, lutasin mo ang problema, iahon mo sila sa kahirapan, pagpalain mo ang kanilang mga negosyo, lahat ng kanilang pinagkakakitaan, mahal na Panginoon, hallelujah. Pagpalain mo lahat ng mga anak, maging ang iyong banal na iglesia, magmula sa aming Central Church, sa lahat ng mga outreaches, maging sa lugar na ito. Tumawag ka at magligtas ka pa ng maraming kaluluwa naming makasama sa paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo rin ang nalalapit na 50th Church anniversary ng palagawain, mahal na Panginoon, hallelujah, nagaganapin sa Dako ng Manila, mahal na Panginoon. At aming dalangin, special prayer po namin, patuloy ibuhos ang pagpapala sa beloved Almeda family, mahal na Panginoon, hallelujah. Tulungan mo sila, O Diyos, sa kanilang pagtaguyod sa napakalawak na balagawain, katuwang lahat ng mga gagawa at mga aral sa ibang misteryo. Pagpalain mo lahat ng iyong mga anak. Ito pong aming samot panalangin sa matamis at makaprang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Kung tayo po ay may makaramdaman, ipatong po natin ating isang kamay sa ating ulo, isang kamay sa parte ng ating katawan, may sakit. Kung tayo may mga problema, taas po natin ang ating dalawang kamay. Mga mahal, hallelujah. At ating sawayin, banggitin po natin ang pangalan ng ating pinakapamahal na Panginoong Kristo with authority, ating palayasin in the mighty person of the Lord Jesus, to leading prayer of the beloved honorable Pastor Willie Estrada Almeda, we command and cast out demons of sicknesses, infirmities, asthma, diabetes, brittle bone, high blood, pananamig, panlupaypay, makahinaan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus, hallelujah, hallelujah, natutorment na kaisipan, masamang pag-iisip, hallelujah, viruses, cast out, poverty, vices, hallelujah, problem be solved. Be healed right now. Be healed right now. In the mighty presence of the Lord Jesus. Cast out in Jesus' name. Be bound to hell, be there forever in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Tayo po mga kapatid ay tumayo ay nasa token of our faith. Tayo po ay tumalon ng 3 times. Sabay sigaw po tayo ng hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay.
Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Oh, hallelujah.